Mr. Villaluz! Malakas na bate ng isang lalaki na medyo may katandaan na rin, kaya nag-ingay ang mga kabayo na parang gusto nang lumabas sa mga kwadra nila. Itong unang beses na nakakita ako ng kabayo sa personal at nakakatakot pala sila. Kaagad ako namutla dahil sa mga tingin ng kabayo. Nanlamig rin ako sa sobrang kaba at nanginig. Gusto kong tumakbo papunta sa labas pero hindi na ako makagalaw sa pwesto ko. Nag-uusap na din si senyorito at ang mga lalaki. Kami lang nandito at itong maraming kabayo kaya hindi ko na alam kung anong gagawin. Mabilis na namuo ang luha sa mga mata ko kasi parang gusto ng mga kabayo na lumabas at sipain ako. Hey! Nalalak ang mga mata kong napatingin kay senyorito na bigla akong tinawag. Kunot ang noon niya at parang nagtataka. Nakatingin na rin sa akin mga kausap niya na parang nagtataka rin. Senyorito, kasi po... Ano po kasi... Kasi po... Taranta na sabi ko kaya mas lalong nangunot ang noon niya. Sa isang saglit lang ay natagpuan ko na lang ang sarili ko. Nahila-hila na ng senyorito palabas ng kwadrang iyon habang patuloy na namumutla at nanginginig sa takot sa mga kabayo. Stay in the car. Seryosong sabi niya saka mabilis akong pinapasok sa loob ng kotse. Matapos niya akong papasukin ay mabilis din siyang bumalik sa loob. Nakaramdam ako ng konsensya at hiya dahil mukhang nainis siya sa mga naging galaw ko. Hindi ko akalain na takot pala ako sa kabayo. Pero nakakahiya na pabigat ako dito ngayon. Tumingin na lang ako sa mga nagtatakbuhang baka mula dito sa loob ng kotse. Hindi ko maiwasang mapangiti ng malungkot kasi pangarap ko na mabilhan ng baka si tatay. Matagal na niyang gustong bumili ng kalabaw at baka pero mahal kaya hindi rin niya nagawa. Sa gitna ng panonood ko sa mga baka ay pumasok si senyorito sa kotse na hindi ko napansin nakabalik na pala. Kaagad ako napalunok at napaayos ng upo dahil sa hiya sa inasta ko kanina. Sorry po. I said stop adding po on your sentences. Inis na sabi niya kaya natigilan ako at bahagyang natakot. Mabilis niya akong hinarap kaya nagkasalubong ang mga mata namin. He looks pissed, and I don't want to make him pissed even more. Hindi na sana kita sinama. Sabi niya pa kaya parang may punyal na biglang tumarak sa dibdib ko dahil sa mga salitang binitawan niya. You have no rights to get offended, Faith. Nagtatrabaho ka lang. Napayuko ako ng dahan-dahan saka napakagat sa ibabang labi. Mabilis niyang pinaandar ang sakyan para makaalis na sa parteng ito ng asyenda. Hindi na ako gumawa pa ng tunog o kahit anong galaw habang nasa loob kami ng kotse niya. Pinakikiramdaman ko ang sitwasyon at masasabi ko na galit talaga siya sa hindi ko malamang dahilan. Kaagad ako nakaramdam ng lungkot dahil dito kasi inakala ko na kahit kaunti ay magiging maayos ang araw na ito. Pero mali pala ako. May nagawa yata akong mali sa paningin niya. Napahiya ko ba siya? O masyado ako nag-inarte sa mga kabayo kanina? Dahil sa matindi kong pag-iisip ay huli ko nang namalaya na nasa tapat na pala kami ng mansyon niya. Kaagad akong sumulyap sa kanya para magtanong pero nang makita ko ang malamig niyang mga mata na diretso sa akin ay parang umatras na lahat ng katanungan sa isip ko. Stay here. Sabi niya sa malamig na paraan kaya biglang may kumirot sa dibdib ko sa mga oras na iyon. Kahit naguguluhan ay marahan akong tumango saka ngumiti ng maliit. Gamit ang nanginginig na kamay ay tinanggal ko ang seatbelt na suot habang siya ay tahimik na diretso lang ang tingin sa harap. Mabuti at nagawa kong tanggalin ang seatbelt kaya buong pwersa kong binuksan ang pinto na kaagad naman bumukas. Mabigat ang dibdib kong lumabas sa kotse at saktong pagkasara ko ng pinto ay umalis siya kaya bahagyang nilipad ng hangin ang buhok ko. Tahimik ko na sinundan ng tingin ng papala yung kotse bago ngumiti ng malungkot. May kung anong parte sa akin na nag-aalala sa nararamdaman niya tungkol sa akin. Gusto ko malaman kung ano ikinagalit niya dahil sa nakita ko, maayos naman siya nung umalis kami dito. Dahan-dahan ako naglakad papalapit sa mansyon habang nakayuko ng konti. Hindi masyadong mainit dahil maaga pa at masarap ang simoy ng hangin dahil na rin sa maraming puno sa paligid. Ilang hakbang na lang palapit sa mansyon ay nakita ko si Tia Mila na nagwawalis sa labas. Kaagad niya ako namataan kaya ngumiti ako kaagad saka mabilis na lumapit. Sinama ka raw ni senyorito? Saan ba kayo pumunta? At ikaw lang bumalik? Tanong ni Tia Mila kaya napalunok ako ng konti. Nandito pa rin ang nakadagan sa dibdib ko dahil sa mga nangyari ngayon lang. Sa rancho po. May nang sagot ko kaya tumango si Tia Mila ng marahan. Si senyorito nasaan? May pinuntahan pa po yata. Sagot ko sa kanyang paalam na para hindi na siya makapagtanong pa ng marami.
Mabilis akong dumiretso sa quarters namin para magbihis ng uniforme para na rin makapagtrabaho na ako sa loob. Matapos kong mag-ayos ay pumasok na ako sa loob ng mansyon para tumulong sa mga gawain. Sinigurado kong maayos at maingat ang mga ginagawa ko pero hindi nakalampas sa paningin ko ang palaging pagsulyap ni Manang Janet sa akin. Para bang binabantayan niya ang mga galaw ko na baka makagawa na naman ako ng mali. Dahil doon ay mas pinabuti ko ang mga iniuutos niya nang walang kahit na anong mali. At mukhang nakita niya naman iyon kaya hindi na niya ako pinuna. Buong araw kami nagtrabaho sa loob ng mansyon. Naglinis ng mga gamit, nagwalis at naglinis rin ng mga bakanteng kwarto na guest room yata nitong mansyon. Talagang namamangha pa rin ako dahil nagagawa ko ng makatapak sa ganitong uri ng bahay. Puno ng mga mamahalin at magagandang gamit. Kahit katulong lang ako dito ay sadyang swerte pa rin ako. Natapos na lahat ng gawain namin at bumaba na rin ang araw pero hindi pa rin umuwi si Senyorito. Nabihis na kami ng kanya-kanyang pantulog para magpahinga ngunit hindi man lang ako dinadalaw ng antok. Nakahiga na sa Ate Gina, Ate Andeng, Tia Mila at Manang Janet pero ako ay nakaupo pa rin sa kama ko. Faith, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Sabi ni Tia Mila na nakapikit na ang mata. Opo. Mahinang sabi ko sa kaunti-unting humiga. Sa pagpikit ko ng mga mata ko ay para ako nababaliw dahil biglang lumitaw ang itsura ni Senyorito sa isipan ko. Kaagad ako nagmulat ng mga mata sa kanapalunok. Parang biglang sumilab ang buong katawan ko. Nakakapaso ang init kaya mabilis akong bumangon at umupo sa paanan ng kama. Bakit ko siya naiisip? Hindi ko alam kung nakauwi na ba siya o hindi pa pero hindi ko talaga maitatanggi ang init na biglang umuusbong sa katawan ko nang makita ang mukha niya sa isipan ko kanina. Parang nanuyo ang lalamunan ko kaya dahan-dahan akong tumayo. I am wearing a thin white plain t-shirt and my typical cotton shorts right now. Ito ang pantulog ko at siguradong wala na naman pakalat-kalat sa mansyon kaya pwede na akong lumabas. Suot ito para magpahangin sandali. Walang ingay akong lumabas ng quarters para hindi sila magising. At nang tumama ang malamig na hangin sa balat ko, ay kaagad ako nakaramdam ng ginhawa. Nagpa siya ako maglakad-lakad sandali para mas maramdaman ko pa ang ginhawang dala ng lamig. May natatanaw ako naglalakad pa sa hindi kalayuan na parang mga gwardya yata dito sa buong asyenda. Pero hindi na ako nag-abalang pansinin sila. Tuloy-tuloy lang ako naglakad hanggang sa makarating ako sa kabilang gilid ng mansyon kung saan may duyan na gawa sa matibay na bakal at lubid. Napangiti ako at kaagad na lumapit doon. Hihiga na sana ako sa duyan pero may namataan akong isang anino na lalaki na papalapit galing sa bandang likuran. Kaya agad akong lumayo sa duyan. And my mouth hung open when I saw the owner of this house holding a bottle of beer at wala siyang damit pang itaas at tila sanay na sanay siya sa lamig. Napalunok ako ng dahan-dahan at pilit na pinigilan ang sariling hagurin siya ng tingin. Lantad na naman ngayon ang maskulado niyang katawan na tila inukit ng profesional na mang-uukit. Magandang gabi, Senyorito. Mahinang bati ko habang nakatingin sa kanya. Kita ko kung paano niya inumin lahat ng laman ng boteng hawak niya bago ito inilapag sa duyan na nasa malapit lang. Nagsimula ako maglakad upang bumalik sa quarters dahil ayoko nang muli siyang magalit o mainis sa akin. Stay. Mahina ngunit klaro na sambit niya kaya kaagad akong huminto. Saka muling napatingin sa kanya. I could see his cold eyes bore into mine. Po? Tumigil ako sa pagsasalita kasi ayaw nga niya palang may po tulad ng sabi niya. Sandali niya akong hinagod ng tingin kaya muling may nabuhay sa katawan ko na pilit kong iwinawala kanina. Pero isang tingin niya lang ay bumalik na kaagad. Kaagad kong pinagdikit ang mga hita ko habang nakatingin sa kanya. Kaya sandaling tumigil ang mga mata niya doon bago bumalik sa mukha ko. Are you even wearing a bra? Tanong niya na nagpalaki sa mga mata ko. Kagad ko inilagay ang dalawa kong braso sa dibdib ko para itago ang dibdib ko na alam kong bakat na ngayon dahil sa nipis nitong t-shirt na suot ko. Matutulog na ako at wala akong bra. Alis na po ako. Tarandang sabi ko sabay talikod pero parang biglang nagwala ang dugo ko dahil naramdaman ko bigla ang paghawak niya sa siko ko. May eyes wide and again. Kagad ko siyang hinarap at nakita ko na seryosong-seryoso talaga siya. I don't want to be with you all the time. You always turns me on. It's difficult.
Marahan na sambit at hindi ko alam kung ano na ang naging reaksyon ko. Masyadong naging mabilis ang pangyayari dahil nakita ko na lang ang sarili ko kasama siya sa loob ng mansyon. Nakasandal ako sa pader habang siya ay nasa harap ko. Nakaekis pa rin ang mga braso ko sa dibdib ko at ayokong tanggalin ito dahil sa hiya. "Senyorito, I said Alban," sabi niya kaagad kaya napalunok na lang ako sa sobrang kaba. Ilang atakot at halo-halo na. Dahan-dahan niyang hinawakan ng dalawa kong braso at unti-unting inalis ito sa pagkakatabon sa dibdib ko. Tila na-hypnotize muna naman ako kasi naging sunod-sunuran na ako sa mga ginagawa niya. Sa dibdib ko siya nakatitig at tila gusto na akong lamunin ng lupa ng mga oras na ito. "Wag," sabi ko saka muli ibinalik ang mga braso sa dibdib. At dahil doon ay napangisi siya ng konti na parang natutuwa. "Uy," nakangising tanong niya pero napalunok na lang ako at hindi na nakapagsalita pa. "Matutulog na ako." Hindi ko na natapos pang sasabihin ko kasi napasinghap na lang ako sa sumunod niyang ginawa. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko at kagad na naglapat ang mga labi namin. Isang segundo lang iyon pero nayanig ang buong katawan ko. "I am not sleepy yet and I want some thrill." Bulong niya sa kamuling sinakop ang mga labi ko. Noong una ay gulat na gulat ako pero hindi nagtagal ay unti-unti akong pumikit sa kaginaya ang galaw ng labi niya na natutunan ko na rin. Ako na mismo ang nag-alis ng mga braso ko sa dibdib ko para kumapit sa braso na nasa bewang ko ngayon. "Everything about you is sweet," bulong niya habang hinahalikan ako. Alam na alam ko ang mga ginagawa ko sa ngayon. Alam ko na amo ko siya at hindi ako bobo at inosente sa mga gawaing ito. Pero ang problema ay hindi ko kayang tumanggi. Hindi ko siya kayang tanggihan kasi gustong gusto ko itong lahat. Gusto ko ang pakiramdam ng mga ginagawa niyang pagbuhay sa init sa loob ng katawan ko. "You want this?" Tanong niya na parang nangaakit kaya walang pagdadalawang isip akong tumango. I nodded 3 times making him smirk even more. "In my room?" he whispered using his husky voice, so I nodded again and again. Alam ko ang susunod na mangyayari at ayokong tanggihan iyon. Hindi malinaw ang ginagawa namin sa ngayon pero gusto kong maramdaman siya ng buong buo. Gustong gusto ko ito. He started walking while still carrying me like a baby. Todo ang kapit ko sa kanya kasi ayokong mahulog. And I want to feel his hot body against my burning skin. Hindi ko na kaya pa ang mga nararamdaman ko sa oras na ito. Shit! Mahinang mura niya ulit at sabay kaming natigilan nang may pumutok sa labas. My eyes widened in shock at hindi ako nakapaghanda noong ibinaba niya ako. I'm still topless so I quickly picked my shirt before wearing it again. "Ano yun?" Natatarantang sagot ko kaya tinignan niya ako bago siya umiling. "Oh, go check," sabi niya at mabilis niya akong iniwan doon habang nakaawang ang mga labi. Gusto ko siyang sundan pero imbes na gawin iyon ay tahimik na lang akong bumalik sa quarters. Namataan ko pa na may mga gwardyang nagtatakbuhan kaya mas binilisan ko ang paglalakad pabalik ng quarters. Saktong pagbukas ko ng pinto ng quarters ay tumambad sa akin sila Tia Mila, Ate Gina, Ate Andeng at Manang Janet na mukhang biglang nagising dahil sa putok. "Faith, saan ka galing? Anong putok iyon?" Mabilis na tanong ni Tia Mila sabay higit sa akin palapit sa kanya kaya napalunok ako. "Hindi ko po alam. Nagpahangin lang ako sandali." Sabi ko kaya napabuntong hininga silang lahat. "Matulog na kayo. Siguradong ginagawa na ng paraan ng senyorito ang bagay na iyon. Maaga pa tayo bukas at walang lalabas." Strict ang utos ni Manang Janet kaya lahat kami ay tumango sa kanya-kanya nang umupo sa sarili namin mga kama. Dahan-dahan ako na lumunok dahil gusto ko malaman kung ano ang nangyayari sa labas. Kung maayos lang ba ang lahat. Hindi ko maiwasang mag-alala. Kahit wala na ako naririnig na putok ay hindi mapanatag ang kalooban ko. "Faith, matulog ka na. Hindi ka ba inaantok?" Biglang tanong ni Tia Mila kaya mabilis akong humiga sa kama ko. "Matutulog na po," sabi ko sabay yakap sa isang unan. Ramdam ko ang lagkit sa gitna ng hita ko sa mga oras na ito. Biglang naging mabagal ang paghinga ko lalo na noong maalala ko ang mga ginawa sa akin na senyorito. He's the first one who got to touch me in that way. Hindi ko may pagkakailang gusto ko ang lahat ng iyon. Nakakabaliw pero hinahanap-hanap na ng katawan ko. Nakatulugan ko ang lahat ng mga iniisip at kinaumagahan ay nalimpungatan ako sa panggigising ni Ate Mila. "Faith, gising na. High blood na naman si Manang Janet.
Bilis, baka malagot ka. Sabi ni Ate Mila kaya mabilis akong tumayo mula sa kama ko. Anong oras na ba ate? Tanong ko habang nagmamadaling kumilos. 6:00 na, kaya bilisan mo. Sabi niya kaya mas binilisan ko lalo ang kilos. 5 minuto lang ginawa kong pagligo dahil sa pagmamadali dahil ayokong pagalitan ni Manang Jeanette. Mag-isa akong pumasok sa mansyon matapos ko mag-ayos at kaagad ako nakita ni Manang Jeanette na nasa sala. Napalunok ako sa kamarahan na yumuko sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Katulong ka dito, hindi amo, kaya umayos ka. Masungit na sabi niya kaya napatingin sa amin ng 5 gwardiya na ngayon ko lang napansin. Nakasuot sila ng uniforme na panggwardya kaya nalaman ko. Pero nanuyo nalamunan ko nang mapansin ang lalaking pinakamatangkad na nakatayo sa harapan ng mga gwardya. Wala sa sariling napatingin ako sa amo namin na seryosong-seryoso ngayon. Magulo ang buhok na nakasuot ng isang itim na t-shirt at sweatshorts lang. Parang kagigising niya lang pero ang perpekto niya pa rin. Roam around the hacienda. I don't want to hear gunshot again. Malamig na sabi nito, narinig ko. Gusto ko pa sanang makinig kaso sanay niya sana ako ni Manang Jeanette na pumasok sa kusina kaya kaagad naman akong sumunod. Putok ng baril yung kagabi. Baril ang pumutok kagabi? Tanong ko kaagad kay Ate Gina. Oo daw. Sabi ng nakausap ko kaninang hardinero, may nagiinom ang mga trabahador at nagkatuwaan sa baril. Nagawa na yata ng paraan na senyorito. Nakakabilib hindi ba? Hating gabi na iyon kagabi pero siya talaga rumisponde. Gumising talaga siya kahit ang daming gwardiya ng asyenda. Mahabang sabi ni Ate Gina kaya napalunok ako. Hindi ko alam ang mararamdaman ko gayong magkasama kami kagabi ni senyorito noong pumutok ang baril. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Ate Gina o hindi. Faith, dalhin mo ito sa lamesa sa garden. Biglang utos ni Manang Jeanette kaya mabilis akong bumaling sa kanya. Nakita ko ang isang baso ng kape kaya kaagad na ako nagkaroon ng ideya kung para kanino iyon. Mabilis kong kinuha ang baso na may galak. Hindi ko maipaliwanag kung bakit gusto kong makaharap ng malapitan si senyorito sa ngayon. Hindi niya ako nakita kanina kaya ngayon kahit simpleng interaction lang, sasaya na ako. Pigil ngiti akong tumungo sa garden dala ang kape na gawa ni Manang Jeanette. Pero medyo malayo pa ako sa lamesa ay may natanaw ako na nagpawala ng kulay sa buong mukha ko. Napalunok ako ng mariin at kaagad na nanginig. Bigla rin kumirot ang puso ko. Parang gusto kong umiyak. Kasalukuyan ako nakatingin sa 2 tao ngayon sa lamesa na balak kong puntahan. May babaeng maganda na sobrang ikli ng damit na suot ang kasama na senyorito ngayon. Nakangiti ang babae at sadya niyang idinidikit ang dibdib sa balikat na senyorito na nakatingin rin sa babae. I could feel my hot tears forming around my eyes. Parang gusto kong tumakbo palayo pero nagtatrabaho ako kaya kahit hirap na hirap ay buong lakas ako naglakad papalapit. I heard the girl giggles like someone's tickling her. Magandang umaga po. Nanginginig din sambit ko sabay lapag ng kape sa ibabaw ng lamesa sa mismong harap nila. Kagad na nag-angat ng tingin si senyorito sa akin kaya mabilis ako nag-iwas ng tingin. Hindi ko gustong makita ang luha kong namumuo ngayon. Ang hapdi ng dibdib ko sa mga oras na ito. Yaya, can you bring me coffee also? Coffee with milk please. Malambing na sabi ng babae kaya napatingin ako sa kanya. Naalala kong ito ang babae na nakikita ko rin noon dito na naliligo sa swimming pool kasama pa ang ilan. Kagad ako nakaramdam ng panliliit sa itsura niyang sobrang kinis at halos walang kapintasan. Halata rin sa pananamit niya na mayaman siya at parang hindi man lang nakatapak sa putik sa buo niyang buhay. Nakakapanliit at nakakainggit. Opo. Mahinang sagot ko bago dahan-dahan na tumalikod sa kanila. Sa pagtalikod ko ay kaagad na tumulong isang butil ng luha galing sa kanan kong mga mata. Sabi ng isip ko ay dapat akong umalis ng mabilis doon pero hindi ko alam kung bakit nagawa ko pang lumingon. At halos marinig ko ang pagdurog ng puso ko na makita na kasalukuyang hinahalikan ng babae ang panga ni senyorito at ang kamay niya ay nasa hita nito. Napaawa ang mga labi ko sa sakit. Parang wala silang pakialam kung may makakakita man sa ginagawa nila. Parang normal na sa kanila na gawin iyon. Kagad akong tumakbo pabalik sa kusina habang tahimik na umiiyak. Pero bago ako pumasok sa kusina ay pinunasan ko muna lahat ng luha ko. Dapat alam ko na ang mga ganito. Mayaman sila at iba ang takbo ng utak kumpara sa aming mga hikahos sa buhay.
Naglalaro siya kasi kaya niya ang lahat. Ang lahat ng mga pinagagagawa niya sa akin ay paglalaro lamang. Talo ako dahil umiiyak na ako sa ngayon. Gusto ko na ba siya? Oo, hindi ko hahayang hawakan at halikan ako kung hindi ko siya gusto. Hingal na hingal ka? Tanong ni Chamila. Pagkakita sa akin kaya pilit akong ngumiti. Kape raw po para sa kasama ng senyorito na babae. Nanginginig na sambit ko. Pilit kong hindi pinapahalata ang sakit na namumuhay ngayon sa buo kong pagkatao. Kay Ma'am Dayan ba? Gustong gusto niya talaga sa senyorito. Bagay sila kasi parang mayaman. Kainggit? Natatawang singit ni Ate Gina kaya mas lalo ko nakaramdam ng hapdi sa dibdib. Naku Gina, alam mo naman si senyorito na hindi nagsaseryoso sa babae. Halos 10 taon na ako dito at iba't ibang babae na ang nakita kong dinala niya dito. Iba ang mga mayayaman. Hanggat bata pa sila ay maglalaro muna iyan. Umiiling na sabi ni Chamila. At parang gusto ko ulit lumuha dahil doon. May pag-asa kayang mapansin niyan tulad kong dukha? Madramang tanong ni Ate Gina kaya tumawa si Chamila. Gusto kong makasama sa pag-uusap nila pero hindi ko kayang tumawa dahil ako mismo ay may kagustuhang mapansin din. Imposible, kaya magtrabaho ka na lang. Sabi ni Chamila sabay abot sa akin ang kapeng hinihingi nang sinabi nilang, Mom, Dayan. Inabot ko ang kape ng may mabigat na dibdib. Gusto ko sana makipagpalit ng gawain kay Ate Gina pero mayroon din sa loob ko na gustong makita kung ano na ang ginagawa ni senyorito at ng babae. Kahit na sobrang masakit na ito para sa akin. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako nakaramdam ng tulad nito. May mga gwapong lalaki din sa paralan ko noon pero hindi ko man lang sila nabibigyan ng pansin. Pero iba ang nangyayari sa akin ngayon. Handa na akong isuko ang lahat ang nasa akin. Ilang araw pa lang ako nandirito at hindi ko akalain ng mga ganitong pakiramdam. Kasalanan ko dahil sana sa una pa lang ay iniwasan ko na. Pero nagpadala rin ako sa init ng katawan. Maladyos siya at perpekto pero mayaman at alam kong tuso sa babae. Masakit man pero siguro nga pinaglalaruan niya lang ako. Nang makarating ako sa garden ay muli ko silang nakita. Ang kamay ng babae ay nasa hita pa rin ng senyorito na mukhang gustong gusto niya naman. Halos lumuwa na ang dibdib ng babae at hindi man lang niya ito inaayos. Naisip ko tuloy ang mga ginawa nila habang hindi pa ako nakakabalik. They kissed for sure. Ano ba naman ang halik lang, hindi ba? Nahuli ko nga noon sa senyorito na may katalik na ibang babae. Magandang umaga po. Ito na po ang kape ninyo. Magalang na sabi ko na makalapit sabay lapag ng kape sa harap nila. The woman smiled at me so wide so I smiled a little despite of my aching heart. Thanks, Yaya. Evan, I didn't know that you're accepting young maids. Can I apply also? May bakante pa bang kwarto? I can sleep in your room naman. Pabirong sabi ng babae na nagpaawang ng mga labi ko. Kagad ako napatingin kay senyorito na nakangisi at hindi ko akalain na sa akin nakatutok ang mga mata niya. Napalunok ako ng bahagya dahil kaagad kami nagkatitigan. Dayan, you can't even wash a single plate. Natutuwang sabi ng senyorito habang nasa akin ang mga mata. Hindi ko mabasa ang sinasabi ng mga mata niya. I'm willing to learn for you naman. Natatawa at tila kinikilig na sabi ng babae. Hindi ko na nakita ang ekspresyon nito dahil nakatutok na ako sa nakangising muka ng senyorito na hindi ko malaman kung bakit nakatutok sa akin ngayon. Faith, go in my room after breakfast. Sabi niya sa akin at hindi ko alam kung bakit sobrang sakit ng mga salitang iyon para sa akin. In his room? Paglalaruan niya na naman ba ako? Opo. Nanginginig na sabi ko bago ako nagpasyang iwanan sila doon nang may mabigat na pinapasan sa dibdib. Ilan kaya kami pinaglalaruan niya? Bakit ang dali ko namang makaramdam ng ganito? At bakit sa kanya pa? The way he kissed me and the way he caressed my skin. Ganoon rin ba ang ginagawa niya sa iba? Ganoon rin ba ang ipinaparamdam niya sa iba? Hindi pa man ako nagtatagal dito pero parang gusto ko na lang na tumigil. Ayoko na. Ayoko na sana. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ay nagawa kong ipakita sa mga kasama na maayos lang ako. Pero matapos kumain ng agahan ay muli ako nakaramdam ng kaba dahil sa naalalang sinabi ng senyorito kanina. Hindi ko alam kung susunod ba ako o hindi. Hindi ko alam kung iiwas ba ako o patuloy na lulusong sa apoy na gawa niya. Faith, hanap ka ng senyorito sa taas. Sabi ni Chamila nang pumasok siya sa kusina. Kaya napatalon ako ng bahagya sa gulat. Bigla rin bumilis ang tibok ng puso ko na parang mawawala na ako ng hangin.
Po? Nanginginig na sagot ko. Nag-umpisang magpawis ang kamay ko sa kaba. May pagagawa yata sa'yo. Sa kwarto niya daw ikaw pumunta. Normal na sabi ni Jamila kaya napalunok akong muli ng mariin. Bilisan mo na, huwag mong paghintayin sa senyorito. Biglang singit ni Manang Janet kaya dumoble ang kabang nararamdaman ko ngayon. Bilisan mo, baka high blood na ito. Bulong ni Ate Gina kaya dali-dali akong lumabas ng kusina. Nang makarating ako sa hagdanan ay biglang nanghina ang mga binti ko. Imbis na umakyat ay pinili ko na maupo sa hagdanan para kahit paano ay makakuha ko ng lakas. Nanlalamig ako at nagpapawis habang nakaupo ngayon sa hagdanan. Gulong-gulong isip ko sa desisyon na gagawin. Hindi ko alam kung tutuloy ba ako sa taas o hindi. Maaring trabaho ko ang nakasalalay dito pero hindi ko magawang gumawa ng pasya. May hapdi at lito sa dibdib ko na hindi ko magawang pawiin. Gusto ko na lang na magtago kung saan. Hindi ako makikita. I am afraid of this. I told you to come in my room, didn't I? Isang malamig na tinig ang narinig ko mula sa likuran kaya mabilis akong napatayo. Mas lalong naging ragasa ang tibok ng puso ko nang makita si senyorito na nakatayo sa pinakadulo ng hagdanan. Nakatuon ang malamig niyang tingin sa akin kaya nanunuyo ang lalamunan ko. Habang nakatingin ako ngayon sa kanya ay hindi ko maiwasang isipin ang lapit nila ng babae kanina. Nakaramdam ako ng sakit kahit hindi naman dapat. Akala ko kasi may kasama ka kaya hindi ako tumuloy. Utal-utal na sambit ko kaya mabilis na bumalot ang inis sa mukha niya. Supladong sabi niya, sabay talikod para umalis. Nalaki ang mga mata ko at kusang gumalaw ang mga paa, paakyat upang habulin siya. Senyorito! Medyo malakas na tawag ko pero tuloy-tuloy lang siyang naglalakad patungo sa kwarto niya. Hindi ko alam kung saan nagmula ang lakas na loob ko para pigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Kaagad nanuyo ang lalamunan ko nang dahan-dahan niya akong lingunin gamit ang mata niyang malalamig na kitang-kita ang inis. You gave me a thrill before, but now, all I could feel is pissed. Madiin na sambit niya habang diretso ang tingin sa mga mata ko. Kaagad na namuo ang luha ko dahil parang patalim ang mga salitang iyon. Sorry. Nanginginig na sambit ko habang mas sinihigpitan pa ang hawak ko sa braso niya. Nainis na siya sa akin? Ayokong mainis siya sa akin. Go back to your work. Before I fire you. Malamig na sambit niya. Takot ko siyang binitawan at nang binitawan ko ay kaagad siyang pumasok sa kwarto niya at padabog na isinara ito na halos magpatalon sa akin sa takot. Nanikip ang dibdib ko at ilang sandali na lang. Alam kong tutulo na ang mga luha sa mga mata ko. Pero kahit ganoon ay pinilit kong maglakad papunta sa ibaba. Bawat hakbang ko ay halos umupo na ako sa sobrang panghihina. Pero pinilit kong huwag kasi ayokong mas mainis siyang lalo sa akin. Go back to your work before I fire you. Ulit-ulit na pumapasok sa isipan ko mga katagang iyon hanggang sa makabalik ako sa kusina. Pinagalitan ka? Pabulong na tanong kaagad ni Ate Gina kaya wala sa sariling napatangwa ko ng dahan-dahan. Okay lang yan. Ilang beses na rin ako pinagtaasan ng boss na senyorito. Pero pasalamat na lang tayo kasi hindi tayo tinatanggalan ng trabaho. Sabi ni Ate Gina kaya napalunok ako sa kapilit na ngumiti. Anong dahilan noong pinagalitan ka ate? Mahinang tanong ko kaya tumawa na mahina sa Ate Gina. Isang beses nang dumaan ako ay sinagwan niya ako. Basta, lahat yata nakakapagpainis kay senyorito. Hindi pa naman ako nakatapon ng tubig sa harap niya kaya hindi pa ako natatanggal. Natatawa na sabi ni Ate Gina at ang tanging nagawa ko na lang ay ang pilit ng ngiti ang isukli sa kanya. Pinilit ko magtrabaho ng tahimik kahit may hapdi pa rin sa dibdib. Pero ang narinig ko matapos ng 2 oras ay nagbigay sa akin ng kaba at sakit na hindi ko alam kung paano haharapin. Pupunta sa Maynila si senyorito. 3 linggo hanggang 1 buwan siya doon. Biglang sabi ni Manang Janet kaya napasinghap ako. Po? Gulat na tanong ko kaya natuon sa akin ang strikta niyang mga mata. Oo, kaya tatanga-tanga ka man ay wala magtatanggal sa'yo. Sabi niya kaya mabilis akong tumakbo palabas ng kusina hanggang sa main door ng mansyon. Todo ang kabog ng dibdib ko at ramdam na ramdam ko na ang luha kong malapit ng tumulo. At halos hindi ako makahinga nang makita ko siyang papasakay na ng kotse. He's wearing a black slacks and white long sleeves na nakatupi hanggang siko. May shades din siyang suot at makapangyarihan talaga siyang tingnan.
Napasandal ako sa medyo tagong pader dahil hindi ko na napigilan pa ang mga luha ko. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak sa ngayon dahil lang sa aalis siya. Pero isa lang ang alam ko, masakit para sa akin na aalis siya. Masakit na masakit at hindi ko alam kung tama ba ito o hindi. Noong tuluyan siyang pumasok sa likuran na isang malaking itim na kotse, ay tuluyan ako ng hina. Wala sa sarili ko na paupo at naisubsob ko ang mukha ko sa tuhod ko at doon humagulhol ng mahina. Kailan siya babalik? Naiiyak na tanong ko sa sarili ko habang patuloy pa rin na umiiyak. Humagulhol ako ng humagulhol sa tagong parte na iyon malapit sa garahe sa likuran ng mansyon. Ilang sandali pa ay bumalik ang kotse na sinakyan kanina ng senyorito kaya mabilis akong tumayo at nagpunas ng luha sa pag-aakala na bumalik siya pero nawala lahat ng saya at pag-asa ko nang lumabas ang driver galing doon. Walang Ivan na lumabas. Walang bumalik na isang maladyos. Tunay ngang umalis siya at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Laglag ang balikat na bumalik ako sa kusina. Wala akong pakialam kung makita man nila ang namumula kong mga mata at kung mag-isip man sila na umiyak ako. Faith, dito ka sa tabi ko. Biglang sabi ni Jamila nang makita ako, kaya walang tunog akong lumapit sa kanya. Mabilis niya akong hinawakan sa braso ng mahigpit sa kasapilitan na hiniharap sa kanya. Napangiwi ako sa sakit pero napatitig pa rin ako sa mukha niyang seryoso. Faith, tandaan mo katulong lang tayo dito. Katulong lang tayo. Ilang mga kaedad mong katulong na ang nakasama namin na hindi nagtagal dahil sa matinding atraksyon nila kay senyorito. Matalino ka, kaya alam kong alam mo ang gusto ko sabihin. Magtrabaho ka na maayos dahil kahit ni dulo ng buhok ng senyorito ay hindi mo mahahawakan kailanman. Naintindihan mo, Faith? Seryosong tanong niya sa akin kaya napalunok ako ng marahan bago nag-iwas ng tingin. Jamila, wala po. Ang paghanga ay ilagay mo sa lugar dahil katulong lang tayo dito. Mariin na sabi niya saka mabilis akong iniwan kaya napaawang na lang ang mga labi ko.